Nasa bingit ng isang malawakang pagbabago ang estratehikong balanse sa gitnang silangan matapos ang agarang pagpupulong sa pagitan ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa Washington. Ang kagyat na daalogo ay bunsod ng mga ulat ng intelihensiya na naglalarawan sa pagtawid ng Iran sa tinaguriang linyang pula o red line sa kanilang programang nuklear, isang hakbang na nagtutulak sa buong rehiyon sa bingit ng direktang komprontasyon militar. Hindi na ito usapin ng simpleng diplomasya o mga babala. Ang tono ng pag-uusap ay lumipat na sa paghahanda ng mga konkretong plano para sa isang opensibang aksyon. Ang sitwasyon ay mabilis na uminit mula sa World War patungo sa aktwal na pagpapakilos ng mga makinaryang pandigma na nagpapahiwatig na ang opsyon ng kapayapaan ay unti-unting lumiliit habang lumalaki ang banta ng isang preemptive strike. Sa likod ng mga saradong pinto sa Washington, ang adyenda ay hindi lamang nakatuon sa pagpigil sa ambisyong nukleyar ng Tehran, kundi pati na rin sa pagbuwag sa kabuuang kakayahan nito sa paglulunsad ng mga ballistic missile. Para sa Israel, ang isyong ito ay usapin ng pambansang kaligtasan at hindi maaring ipagpaliban. Ang mensaheng dinala ng delegasyon ng Israel ay malinaw at walang pasubali. Kung ang Iran ay tuluyang makakatuntong sa kakayahang gumawa ng sandatang nukleyar, handa ang Jerusalem na kumilos ng mag-isa, may basbas man ng Amerika o wala. Ito ay isang ultimatum na naglalagay sa Estados Unidos sa isang maselang posisyon ang balansehin ang suporta sa kanyang pangunahing alyado habang iniiwasan ang isang digmaang maaaring sumaklaw sa buong rehiyon at dumamay sa supply ng langis ng buong mundo. Ang mga opisyal ng seguridad ng Israel ay naglatag ng mga detalyadong kaukulang plano upang wasakin ang mga pasilidad ng produksyon ng missile sa loob ng Iran. Tinatanaw nila ang kasalukuyang sandali bilang isang makasaysayang pagkakataon upang pilayiin ang infrastruktura ng militar ng Tehran bago pa ito maging ganap na hindi mapipigilan. Gayunpaman, batid ng mga estratehista sa Tel Aviv na ang anumang limitadong aksyon militar na walang buong puwersa ng Estados Unidos ay maaring hindi maging sapat upang tuluyang alisin ang banta. Ang pangamba ng Israel ay nakatuon sa posibilidad na ang Washington ay pumili lamang ng ilang simbolikong target upang magpakita ng lakas at pagkatapos ay ideklara na ang misyon ay tagumpay, habang ang Israel ang maiiwang haharap sa marahas na ganti ng Iran at ng mga proxy nito sa rehiyon. Dahil dito, ang papel ng Amerika ay nananatiling sentro ng grabidad sa anumang magiging kaganapan sa mga susunod na araw. Bilang tugon sa tumitinding banta, ang Estados Unidos ay nagsimula ng magpakita ng hindi pangkaraniwang paggalaw ng puwersa na nagpapahiwatig ng paghahanda para sa isang malakihang operasyon. Ang mga ulat mula sa larangan ay nagkumpirma ng pagdating ng mga heavy military transport aircraft sa mga kritikal na lokasyon na nakapalibot sa Iran. Isang partikular na nakababahalang kaganapan ay ang paglapag ng C-17 Globemaster III at MC-130 Commando II sa Turkmenistan, isang bansang dating bahagi ng Unyong Sobyet na may hangganan sa Iran at matatagpuan lamang sa layong 300 kilometro mula sa kabisera na Tehran. Ang presensya ng MC-130, isang eroplanong espesyalisado sa pagsuporta sa mga operasyon ng Special Forces, pagtalon ng mga paratrooper, at sikretong pagpapasok ng mga unit sa mga teritoryong mahigpit ang depensa, ay nagbabadya na ang plano ng Pentagon ay hindi lamang limitado sa mga airstrike. Ito ay nagbubukas ng posibilidad ng mga operasyon sa lupa o mga surgical strike na isasagawa ng mga elite unit direkta sa puso ng teritoryo ng kalaban. Ang paggamit sa Turkmenistan bilang lunduyan ng puwersang Amerikano ay isang estratehikong hakbang na bihira nating masaksihan. Ipinapakita nito ang determinasyon ng Washington na palibutan ang Iran mula sa lahat ng direksyon, hindi lamang mula sa karagatan sa timog o sa mga base sa mga bansang Arabo, kundi pati na rin mula sa hilaga. Ang ganitong uri ng encirclement ay naglalayong bigyan ng Iran ng pakiramdam na wala silang ligtas na sulok at upang hatiin ang atensyon ng kanilang mga depensa sa himpapawid. Sa loob ng nakalipas na 48 oras, ang arkitektura ng digmaan ay mabilis na nabuo. Tinatayang nasa 112 hanggang sa mahigit 130 C-17 transport aircraft ang kasalukuyang kumikilos patungo o nasa loob na ng rehiyon ng gitnang silangan. Ang ganitong karaming bilang ng heavy lifters ay hindi karaniwang ginagamit para lamang sa pagpapakita ng puwersa.
Ito ay senyales ng isang napakalaking logistic mobilization na karaniwang nauuna sa isang malawakang kampanyang militar. Kasabay ng pagdagsa ng mga puwersang panghimpapawid, ang karagatan sa paligid ng Iran ay lalo pang sumisikip sa presensya ng mga pandigmang dagat ng Amerika. Ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln ay kasalukuyang nasa dagat ng Arabia, handang maglunsad ng mga eroplanong pandigma sa anumang oras. Ang presensya nito ay pinalalakas pa ng isang network ng mga tanker aircraft para sa mid-air refueling at mga surveillance asset na sumasaklaw mula sa gitnang silangan hanggang sa karagatang Indiano. Bukod dito, isang espesyal na eroplano ng Estados Unidos na may kakayahang mag-detect ng mga radioactive material at aktibidad nuklear ang namataan na lumilipad sa ibabaw ng Mediterranean Sea patungo sa silangan. Ang mensahe ng Washington ay malinaw at hindi maipagkakamali. Naghahanda sila para sa lahat ng uri ng senaryo mula sa conventional warfare hanggang sa pagtugon sa isang posibleng insidenteng nukleyar. Ang doktrina ng peace through strength ay muling binubuhay, kung saan ang kapayapaan ay sinisiguro sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahang durugin ang sinumang magtatangkang bumasag nito. Habang ang atensyon ng mundo ay nakapako sa nagbabagang sitwasyon sa gitnang silangan, sa kabilang panig ng mundo sa kanlurang hemispero, isang tahimik ngunit mapaminsalang krisis ang lumalamon sa bansang Cuba. Ang islang bansa ay kasalukuyang paralisado matapos maubusan ng aviation fuel ang halos lahat ng paliparang internasyonal nito. Ang krisis na ito ay direktang resulta ng mas pinalakas na mga parusa at presyur na ipinataw ng Estados Unidos. Ang Air Canada, na siyang pinakamalaking dayuhang airline na nagdadala ng mga turista sa Cuba, ay nagdeklara ng agarang tigil pasada ng kanilang mga komersyal na biyahe patungo sa isla. Ang desisyong ito ay nag-iwan ng libu-libong mga pasahero na stranded at nagdulot ng gulat sa industriya ng turismo, na siyang pangunahing pinagkukunan ng foreign currency ng gobyerno sa Havana. Ang sitwasyon sa mga paliparan ng Cuba ay nagpapakita ng tindi ng epekto ng modernong pakikidigmang ekonomiko. Wala nang dumadaloy na Jet A1 fuel sa mga tangke ng mga eroplano, na pumwersa sa pamahalaan ng Cuba na maglabas ng formal na abiso o notice to airmen na nagsasaad na ang siyam na pangunahing paliparan ng bansa ay wala ng kakayahang mag-refuel ng mga eroplano. Ang epekto nito ay agaran at malawak. Ang mga airline mula sa ibang bansa ay napipilitang magkansela ng mga biyahe o di kaya naman ay magdala ng sarili nilang gasolina, isang lohistikal na hamon na nagpapataas ng presyo at nagpapababa ng kapasidad ng mga eroplano na magsakay ng pasahero o kargamento. Para sa isang bansang umaasa sa turismo, lalo na sa panahon ng taglamig kung kailan dumadagsa ang mga bisita mula sa Hilagang Amerika at Europa, ito ay isang delubyo sa ekonomiya na maaring magdulot ng mas malalim na kawalang tatag sa lipunan. Ang ugat ng krisis na ito ay ang desisyon ng administrasyon sa Washington na ideklara ang isang national emergency kaugnay ng Cuba at ang pagpapatupad ng mga bagong taripa at parusa sa sinumang bansa o kumpanya na magsusupply ng langis sa Havana. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang putulin ang impluensya ng mga karibal na kapangyarihan tulad ng Russia at China sa kanlurang hemispero. Sa loob ng mahabang panahon, ang Cuba ay nakadepende sa langis mula sa Venezuela at nang hina ang supply nito, bumaling sila sa Russia at Mexico. Subalit sa ilalim ng bagong rehimen ng mga parusa, ang mga supplier na ito ay natatakot na tamaan ng secondary sanctions mula sa Estados Unidos. Ang resulta ay ang mabilis na pagkaubos ng imbak na enerhiya ng Cuba na ayon sa mga taya ay sapat na lamang para sa 15 hanggang 20 araw na operasyon. Ito ay isang klasikong halimbawa ng paggamit ng enerhiya bilang sandata kung saan ang pagsakal sa supply ng langis ay nagdudulot ng paralysis sa isang bansa nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Ang krisis sa Cuba at ang tensyon sa Iran ay magkaugnay sa konteksto ng global strategy ng Estados Unidos. Ipinapakita nito ang dalawang mukha ng kapangyarihan, ang matigas na puwersang militar na ipinapakita sa gitnang silangan sa pamamagitan ng mga aircraft carrier at bombers, at ang kapangyarihang ekonomiko na ipinapakita sa Caribbean sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng enerhiya at komersyo. Sa parehong sitwasyon, ang layunin ay ang pagpuwersa sa mga kalaban na sumunod sa kagustuhan ng Washington o harapin ang pagguho ng kanilang rehimen.
Ang Cuba, na matagal nang tinik sa lalamunan ng mga estratehista ng Amerika dahil sa lapit nito sa baybayin ng Florida, ay ngayon ay nahaharap sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan nito. Ang pagkalumpo ng kanilang sektor ng abyasyon ay hindi lamang isyu ng turismo, ito ay isyu ng koneksyon sa labas ng mundo. Kung walang eroplanong makakalapag at makakalipad, ang pagpasok ng mga gamot, pagkain at iba pang kritikal na supply ay maaantala na magpapalala sa paghihirap ng karaniwang mamamayan. Samantala sa Europa, ang digmaang ekonomiko ay lalo ring umiigting habang ang Unyong Europeo ay naghahanda ng bago at mas mahigpit na mga parusa laban sa industriya ng langis ng Russia. Ang focus ngayon ay lumipat na mula sa simpleng pagtatakda ng limitasyon sa presyo o price cap patungo sa isang ganap na embargo at pag-target sa mga bansang nagsisilbing daanan o transshipment point ng langis ng Russia upang makaiwas sa mga parusa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Brussels ay nagpaplanong magpataw ng parusa sa mga daungan sa mga ikatlong bansa, mga bansang hindi direktang kalahok sa sigalot sa Ukraine, ngunit nakikinabang sa pagtulong sa Moscow na mailabas ang kanilang produkto sa pandaigdigang merkado. Dalawang lokasyon ang partikular na tinukoy sa mga dokumentong nakuha ng mga mamamahayag, ang daungan ng Kulebi sa bansang Georgia at ang daungan ng Karimun sa Indonesia. Ang pagsali sa Indonesia sa listahan ng mga target ng parusa ay isang makabuluhang pagbabago na may direktang implikasyon sa Timog Silangang Asya. Ipinapakita nito na ang saklaw ng impluensya at pagpapatupad ng mga parusa ng kanluran ay umaabot na sa ating rehiyon. Ang daungan ng Karimun, na matatagpuan malapit sa Singapore, ay naging isang mahahalagang hub para sa paglilipat ng langis ng Russia patungo sa iba pang mga barko bago ito dalhin sa mga merkado sa China at iba pang bahagi ng Asya. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga pasilidad na ito, nais ng Unyong Europeo na saraduhan ang mga butas sa kanilang sistema ng parusa at pigilan ang Russia na kumita ng bilyon-bilyong dolyar na ginagamit nito upang tustusan ang digmaan. Ang hakbang na ito ay nagpapadala ng babala sa lahat ng mga bansa sa rehiyon na ang pagtulong sa pag-iwas sa mga parusa, sadyaman o hindi, ay may kaakibat na malubhang kapalit. Ang paghihigpit na ito ay bahagi ng ika-20 pakete ng mga parusa ng EU na naglalayong palitan ang dating sistema ng price cap na napatunayang maraming butas. Ayon sa mga pag-aaral, malaking porsyento ng langis ng Russia ang naibebenta pa rin gamit ang mga serbisyo ng mga kumpanyang Europeo dahil sa kakulangan ng istriktong pagbabantay. Sa pamamagitan ng pagbabawal sa lahat ng serbisyong pandagat tulad ng insurance, financing at shipping para sa anumang langis ng Russia, umaasa ang Europa na mapipilay ang kita ng Kremlin. Subalit, ang ganitong hakbang ay may panganib din na magdulot ng kakulangan ng supply sa pandaigdigang merkado at muling magpataas ng presyo ng langis na makakaapekto sa mga bansang umaangkat ng enerhiya tulad ng Pilipinas. Ito ay isang maselang balanse sa pagitan ng pagpaparusa sa agresor at pagprotekta sa sariling ekonomiya. Sa kabuuan ng mga kaganapang ito, makikita natin ang isang mundo na lalong nahahati sa mga bloke. Ang bawat hakbang mula sa pagpapadala ng mga special forces sa hangganan ng Iran, pagpapatuyo sa mga tangke ng gasolina sa Cuba, hanggang sa pagbabanta sa mga daungan sa Indonesia ay bahagi ng isang malaking chessboard. Ang mga maliliit na bansa ay naiipit sa gitna ng tunggalian ng mga dambuhalang kapangyarihan. Ang konsepto ng neutralidad ay nagiging mas mahirap panindigan habang ang mga superpower ay humihingi ng katapatan o di kaya ay nagpapataw ng parusa sa mga hindi sumusunod. Ang sitwasyon ay nangangailangan ng masusing pagmamasid dahil ang anumang maling kalkulasyon sa alinman sa mga flashpoint na ito sa disyerto ng gitnang silangan sa karagatan ng Caribbean o sa mga kipot ng Asya ay maaring maging mitsa ng isang mas malawak na krisis na dadamay sa ating lahat. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri sa masalimuot na web ng pandaigdigang sigalot, dumako tayo sa isang kritikal na aspeto na madalas na hindi napapansin ngunit may direktang epekto sa ating rehiyon sa Timog Silangang Asya, ang pagpapalawak ng digmaang ekonomiko ng Europa hanggang sa ating mga karagatan. Ang desisyon ng Unyong Europeo na isama ang mga daungan sa Indonesia sa kanilang listahan ng mga target ng parusa ay isang president o unang pangyayari na nagpapabago sa laro ng neutralidad. Ang daungan ng Karimun,
na estratehikong matatagpuan sa kipot ng Malacca malapit sa Singapore ay natukoy bilang isang mahalagang transshipment point para sa langis ng Russia. Ayon sa datos ng pagsubaybay sa mga barko, ang dami ng produktong petrolyo na dumadaan dito ay tumaas ng husto mula noong huling bahagi ng taong 2024. Ang mekanismo ay simple ngunit epektibo. Ang langis ay inililipat mula sa mga barkong Ruso patungo sa ibang mga tanker sa gitna ng dagat o sa daungan upang palabuin ang pinagmulan nito bago dalhin sa mga huling destinasyon tulad ng Malaysia, Singapore at China. Ang hakbang ng Brussels na targetin ang mga pasilidad na ito ay nagpapakita na ang kanluran ay hindi na magpaparaya sa tinatawag na shadow fleet o hukbong anino ng mga tanker na ginagamit ng Moscow upang iwasan ang mga limitasyon sa presyo. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga bansang tulad ng Indonesia ay nagpapanatili ng posisyong non-aligned na nagnanais na makipagkalakalan sa lahat ng panig. Subalit ang bagong doktrina ng parusa ng Europa ay nagpipilit sa mga bansang ito na pumili o harapin ang panganib na maputol ang kanilang ugnayan sa sistemang pinansyal ng kanluran. Para sa Pilipinas at iba pang kasapi ng ASEAN, ito ay isang seryosong babala. Ang pagiging hub ng logistik o enerhiya ay may kaakibat na panganib na madamay sa crossfire ng mga dambuhalang kapangyarihan. Kung ang mga parusa ay ipatutupad ng buong higpit, maaring magkaroon ng disruption sa supply ng langis sa rehiyon na magtutulak sa pagtaas ng presyo ng gasolina at kuryente sa ating bansa. Habang ang digmaang ekonomiko ay umiinit sa Asia at Caribbean, ang pisikal na digmaan naman sa Europa ay patuloy na nagiging laboratorio para sa mga makabagong teknolohiya ng pagpatay. Sa Ukraine, isang bagong sistema ng depensa ang lihim na ipinadala at kasalukuyang sinusubok sa ilalim ng totoong kondisyon ng labanan. Ang sistemang ito na kinikilala sa mga ulat militar bilang isang mobile anti-UAV defense system ay dinisenyo upang kontrahin ang isa sa pinakamalaking banta sa modernong digmaan, ang mga drone. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ito ay ang Deployable Air Defense System o DAS na nilikha ng kumpanyang V2X para sa hukbong kawalpandagat ng Estados Unidos o US Marine Corps. Ang pagmamadali sa pag-deploy nito sa Ukraine ay nagpapakita ng matinding pangangailangan na makahanap ng sagot sa dominasyon ng mga drone sa himpapawid. Ang sistemang ito ay hindi lamang basta baril o missile. Ito ay isang integradong solusyon na gumagamit ng mga sopistikadong sensor upang tukuyin, subaybayan, at wasakin ang mga maliliit na drone na mahirap makita ng tradisyonal na radar. Armado ito ng mga missile na tulad ng AGM-114 Hellfire na binago upang maging epektibo laban sa mga mabilis at malilikot na target sa himpapawid. Ang kahalagahan nito ay hindi matatawaran. Sa kasalukuyang anyo ng digmaan, ang mga murang drone ay may kakayahang sumira ng mga tangke at artilerya na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang kakayahan ng isang hukbo na protektahan ang kanyang sarili mula sa mga mata sa langit ay siyang magtatakda ng panalo o pagkatalo. Ang Ukraine ay nagsisilbing proving ground kung saan ang teorya ng mga inhinyero ay sinusubok sa apoy ng digmaan. Kung magiging matagumpay ang sistemang ito, asahan natin na ito ay agad na bibilhin at ipapakalat hindi lamang ng Estados Unidos kundi pati na rin ng mga alyado nito sa Pasipiko bilang paghahanda sa mga posibleng sigalot sa hinaharap. Ang pagpasok ng mga ganitong teknolohiya ay nagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Dati ang bentahe ay nasa panig ng may pinakamaraming eroplano at tangke. Ngayon, ang bentahe ay lumilipat sa panig na may pinakamabisang electronic warfare at anti-drone capabilities. Ang plano ng US Marine Corps na bumili ng hanggang 50 unit ng sistemang ito sa mga susunod na taon ay nagpapahiwatig na kinikilala nila ang drone warfare bilang pangunahing anyo ng labanan sa ika-21 siglo. Ang unang dalawang sistema ay inaasahang maihahatid bago magtapos ang buwan ng Mayo ng taong ito, isang napakabilis na timeline sa mundo ng pagbili ng armas na nagpapatunay sa pagkaapurahan ng sitwasyon. Kung pagtatagpi-tagpiin natin ang mga kaganapang ito mula sa pagpapalibot ng mga puwersang Amerikano sa Iran, ang pagsakal sa enerhiya ng Cuba, ang pagtarget sa mga daungan sa Indonesia, hanggang sa pagsubok ng mga bagong sandata sa Ukraine, makikita natin ang isang malinaw na pattern ng global strategy ng Estados Unidos at ng mga alyado nito. Ito ay ang estratehiya ng integrated deterrence o pinagsamang pagpigil.
Hindi na sapat ang lakas militar lamang. Kailangan itong sabayan ng panggigipit sa ekonomiya, diplomasya at teknolohiya. Ang mensahe sa Tehran, Moscow at Beijing ay iisa. Ang anumang hakbang na lalabag sa itinakdang kaayusan ay tutugunan hindi lamang sa larangan ng digmaan kundi sa lahat ng aspeto ng pambansang pamumuhay. Subalit ang estratehiyang ito ay may panganib. Ang sobrang panggigipit ay maaring magtulak sa mga kalaban na gumawa ng mga desperadong hakbang. Sa kaso ng Iran, ang pakiramdam na sila ay napapaligiran at wala ng kawala ay maaaring maging dahilan upang lalo nilang bilisan ang pagbuo ng sandatang nuklear bilang huling alas para sa kanilang kaligtasan. Ito ang tinatawag na security dilemma. Habang pinalalakas ng isang bansa ang kanyang seguridad, lalo naman itong tinatakot ang kanyang kalaban na nagreresulta sa isang walang katapusang siklo ng eskalasyon. Ang pagtawid ng Iran sa Red Line ay isang direktang bunga ng dinamikang ito. Sa kabilang banda, ang Cuba ay nagsisilbing babala sa kung ano ang mangyayari kapag ang isang maliit na bansa ay naiipit sa gitna ng tunggalian. Ang pagbagsak ng kanilang sistema ng abyasyon ay simbolo ng kahinaan ng mga bansang umaasa sa imported na enerhiya. Para sa Pilipinas, ang mga aral ay malinaw at kailangan nating seryosohin. Una, ang seguridad sa enerhiya ay kasing halaga ng seguridad militar. Ang ating pagkadepende sa imported na langis ay naglalagay sa atin sa isang vulnerableng posisyon sakaling sumiklab ang gulo sa gitnang silangan o maabala ang mga ruta ng barko sa South China Sea. Ikalawa, ang neutralidad ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ang nangyari sa mga daungan ng Indonesia ay nagpapakita na kahit ang mga bansang walang direktang kinalaman sa digmaan ay maaring targetin kung sila ay makikita bilang kasangkapan ng kalaban. Ikatlo, ang modernisasyon ng ating hukbo ay dapat tumuon sa mga bagong banta. Ang pagbili ng mga mamahaling fighter jet ay mahalaga, ngunit ang karanasan sa Ukraine ay nagtuturo na kailangan din natin ng mga sistema upang ipagtanggol ang ating mga base at syudad mula sa mga drone at missile. Sa pagtatapos ng ating pagsusuri, mahalagang tandaan na ang mundo ay nasa isang maselang yugto ng transisyon. Ang lumang kaayusan na pinamumunuan ng iisang superpower ay hinahamon na, at ang mga bagong alyansa ay nabubuo. Ang pagkikita ni Trump at Netanyahu ay hindi lamang isang simpleng pulong diplomatiko. Ito ay isang paghahanda para sa isang posibleng bagong yugto ng digmaan sa gitnang silangan na maaring baguhin ang mapa ng rehiyon. Ang mga eroplanong lumalapag sa Turkmenistan at ang mga barkong naglalayag sa Dagat Arabia ay mga piyesa na inilalagay sa pwesto bago ang unang tira. Sa mga susunod na araw at linggo, ang mga mata ng mundo ay nakatuon sa Tehran at Washington. Ang tanong ay hindi na lamang kung aatake ba ang Israel o Amerika, kundi kung paano tutugon ang Iran at ang mga kaalyado nito. Ang bawat desisyon ay may bigat na maaring maramdaman mula sa mga disyerto ng Arabia hanggang sa mga isla ng Pilipinas. Sa mundong magkakaugnay, walang sigalot na mananatiling lokal lamang. Ang presyo ng langis sa ating mga gasolinahan, ang halaga ng ating piso, at ang seguridad ng ating mga overseas Filipino workers ay nakatali sa mga kaganapang ito. Bilang mga mamamayan, mahalagang manatili tayong mapagmatyag at handa dahil sa panahon ng kawalang katiyakan, ang kaalaman at pag-unawa sa sitwasyon ang ating pinakamabisang sandata. Ito ang inyong malalimang pagsusuri sa mga nagbabagang isyu ng mundo. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang ulat habang patuloy nating binabantayan ang takbo ng kasaysayan.